Tinalikuran ni Carmina ang milyon-milyong pamanang naghihintay sa kanya mula sa impero ng kanyang amang si Don Eduardo. Sa ngalan ng pag-ibig, pinili niyang magpanggap na mahirap upang subukan ang katapatan ng lalaking kanyang minamahal, si Miguel. Ngunit ang akala niyang simula na isang magandang fairy tale ay mabilis na naging isang 3 taong bangungot. Sa loob ng isang makipot na apartment sa Pasay, ang dating prinsesa ay naging biktima ng walang patid na pang-aabuso, panlalait at pagtrato na parang katulong. Ang triplets niyang anak, sina Mateo, Lucas at Sofia, ang tanging lakas na mayakap sa kanya sa gitna ng dilim. Ang lahat ay umabot sa sukdulan nang iharap ni Miguel ang divorce papers upang palayasin siya at ang mga bata para sa ambisyosang si Yvonne, ang anak ng kanyang boss. Sa pag-aakalang walang pupuntahan si Carmina, tinapon siya ni Miguel na parang walang kwentang basura. Ngunit sa paglagda ni Carmina sa dokumento, doon din natapos ang kanyang pagtitiis. Sa kanyang pag-alis kasama ng triplets, dumating ang mga mamahaling sasakyan ng mga armadong bodyguard upang sunduin ang nawawalang tagapagmana ng pamilya Montesillo. Sa isang iglap, ang tinapon ni Miguel ay muling naging si Carmina Montesillo, ang nag-iisang CEO ng pinakamakapangyarihang conglomerate sa bansa. Gagamitin ni Carmina ang kanyang yaman at impluensya, hindi para sa madugong paghihiganti, kundi para bawiin ang kanyang dignidad at protektahan ang kinabukasan ng kanyang mga anak. At habang umaakit siya sa rurok ng tagumpay, dahan-dahan namang gugulong sa putik ang lalaking nagkanulo sa kanya. Ako ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Sandra, na mag-ahatid sa inyo ng isang kwentong mapupuno ng emosyon, sakripisyo at ang di mapapantay ang lakas ng isang ina. Handa ba kayong masaksihan ang kwento ni Carmina Montesillo? Isang babaeng tinalikuran ang bilyon-bilyong yaman para sa pag-ibig. Naging biktima ng pang-aabuso at panlalait sa loob ng 3 taon, ngunit muling bumangon mula sa abo upang bawiin ang kanyang dignidad kasama ang kanyang triplets. Makiupo, mag-relax at subaybayan ang kabuuan ng Ang Lihim na Tagapagmana, ang pagbangon ni Carmina. Dito lamang sa Ayesha TV. Malamig ang hangin na umihip sa malawak na balcony ng penthouse ni Don Eduardo Montesillo sa pinakatuktok ng Montesillo Tower sa Bonifacio Global City. Mula sa taas na yon, kitang-kita ang kumikislap ng mga ilaw ng buong Metro Manila, isang karbong tanawin ng yaman, impluensya at kapangyarihan na itinayo ng pamilya Montesillo sa loob ng mahigit 5 dekada. Ngunit para kay Carmina, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya, ang kagandahan ng mga ilaw sa ibaba ay walang anumang ningning sa sandaling iyon. Bawat tibok ng kanyang puso ay binabalot na matinding kaba habang nakatayo sa harap ng kanyang ama. Nababaliw ka na ba talaga, Carmina? Mariing tanong ni Don Eduardo, may hating galit at matinding pag-aalala sa boses ng matanda habang hawak ang kanyang paboritong Havana cigar. Ang usok mula rito ay dahan-dahan lumulutang sa hangin tulad ng tensyon sa pagitan nilang dalawa. Hindi ako nababaliw, Papa. Mahinahong sagot ni Carmina bagaman nanginginig ang kanyang mga kamay. Mahal ko si Miguel at handa akong patunayan sa iyo at sa buong mundo ng pag-ibig namin hindi nakatali sa pera o posisyon. Pag-ibig? Mabilis sa singhal ni Don Eduardo habang binabagsak ang kanyang kamay sa mamahaling narratable. Anong alam ng lalaki yan sa pag-ibig? Si Miguel Cruz isang simpleng empleyado lamang, isang junior clerk na walang maipagmamalaki, kundi ang kanyang matamis na dila at mga pangarap na wala namang pundasyon. Ipapalit mo ba ang buong imperyong tinayo ko mula sa dugo at pawis para sa isang taong hindi man lang kayang magbigay sa iyo ng buhay na kinasanayan mo? Lumapit si Carmina sa kanyang ama at lumuhod sa tabi ng upuan nito. Tiningnan niya ang mata ng matanda, mga matang sanay sa mundong puno ng negosyo, computation at pag-iingat. Papa, pinalaki mo ako sa karangyaan. Malumanay na pahayag ni Carmina habang nakatitig sa ama. Lahat ng gusto ko na ibigay mo, pero kailanman hindi ko naramdaman kung paanong mahalin ng walang kapalit. Gusto kong malaman kung mamahalin ako ni Miguel nang dahil sa kung sino ako bilang tao, hindi dahil ako si Carmina Montesillo na may bilyon-bilyong piso sa bangko. Natahimik si Don Eduardo. Ilang segundo siyang tumitig sa kanyang anak. Nakikita niya sa mata ni Carmina ang parehong katigasan ng ulo at paninindigan na meron siya nung kabataan niya. Kung gano'n, maibibigay akong pagsubok sa'yo. Carmina, malamig na sabi ng matanda. Lalabas ka sa pintuan ng bahay na to na walang dalang kahit ano.
Walang credit cards, walang sasakyan, walang pera mula sa pamilya Montesillo, at walang anumang proteksyon mula sa akin. Magpanggap kang isang simpleng babae na walang yaman at walang pamilyang babalikan. Huminto si Don Eduardo at mariing tiningnan ang anak. Subukan mo ang sinasabi mong pag-ibig ni Miguel sa kabila ng kawalan at kahirapan. Ngunit tatandaan mo to, kapag gumakbang ka palabas ng pinto mamayang gabi, wag ka nang babalik dito hanggat hindi mo napapatunayang tama ang naging desisyon mo. At kapag dumating na ang araw na masaktan kang lalaking yan, huwag kang iiyak sa akin. Tumayo si Carmina, walang halong pag-aalinlangan sa kanyang dibdib. Pinalitan niya ang kanyang mamahaling designer dress ng isang simpleng bulsa at pantalon. Iniwan ang kanyang mamahaling mga alahas, pati na ang susi ng kanyang sports car. Isang lumang bag na lamang na naglalaman na ilang pirasong damit ang kanyang dala. Paglabas ni Carmina sa Montesillo Tower, ramdam niya ang lamig ng gabi. Walang nag-aabang na driver. Walang nakabuntot na mga bodyguard. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, mag-isa siyang haharap sa mundo bilang isang karaniwang mamamayan. Pumunta siya sa isang maliit na kainan sa Pasay kung saan nakatakda silang magkita ni Miguel. Nandun na ang binata, nakaupo sa isang lumang plastic na upuan habang naghihintay sa kanya. Si Miguel ay isang gwapong lalaki na may maamong mukha at matamis na pananalita. Mga katagang mabilis na nakabihag sa puso ni Carmina noong una silang magkakilala. Carmina! Mabilis tumayo si Miguel nang makita siya. Niyakap niya ito ng mahigpit. Alalang-alala ko sa'yo. Akala ko hindi ka na darating. Patawad kung nahuli ako. Miguel? Ngumiti si Carmina habang nakatingin sa lalaki. Tumingin si Miguel sa maliit na bag na dala ni Carmina. Nasaan ang mga gamit mo? At bakit nag-jeep ka na lang papunta rito? Nasaan ang sasakyan mo? Ito na ang sandali ng pagsubok. Huminga ng malalim si Carmina at hinawakan ng mga kamay ni Miguel. Miguel, may dapat ako ipagtapat sa'yo. Panimula ni Carmina nang may pekeng kaba sa kanyang boses. Ang totoo niyan, naglayas ako sa amin. Nag-away kami ng pamilya ko dahil ayaw nila sa'yo. Tinakwil na nila ako, Miguel. Wala na akong pera, wala na akong bahay na babalikan, at wala na akong pamanang matatanggap. Ang dala ko lang ngayong gabi ang sarili ko at ang pagmamahal ko sa'yo. Kumislap ang gulat sa mga mata ni Miguel. Bagyang napaatras, ngunit mabilis niyang naitago ang kanyang reaksyon at muling hinawakan ng kamay ni Carmina. Ano ka ba, Carmina? Huwag kang mag-alala, sabi ni Miguel habang pinipilit na ngumiti. Hindi lamang pera ang habol ko sa'yo. Mahal kita at kakayanin natin to nang magkasama. Lilipat tayo sa inuupahan kong maliit na apartment sa Pasay. Magtatrabaho ko ng mabuti para sa atin. Sa sandaling yon, naniwala si Carmina. Naniwala siya na nahanap niya na ang lalaki na magmamahal sa kanya ng tunay at tapat, ang lalaking handang makisalo sa kanya sa kabila ng hirap at kawalan. Hindi niya alam na ang nakikita niyang ngiti sa mga labi ni Miguel ay ang simula lamang na isang mahaba at madilim na bangungot na magpapabagabag sa kanyang buhay sa loob ng susunod na 3 taon. Isang maliit at makipot na apartment sa panulukan ng isang maingay na kalye sa Pasay ang naging buong mundo ni Carmina. Malayo to sa amoy ng mamahaling sampagita at ang mga sariwang bulaklak sa mansyon ng mga Montesillo. Dito ang amoy ng usok ng jeepney, basurang nag-aabang ng truck at ginisang bawang ng kapitbahay ang nagahari araw-araw. Sa kanilang unang linggo, pilit na inangkop ni Carmina ang sarili. Ang babaeng dating may katulong na nag-aayos ng kanyang higaan ay natututo ng magpagpag ng lumang kutsyon. Naglilinis ng banyo gamit ang simpleng brush at magluto sa maliit na kala na meron lamang isang burner. Lahat ng ito para sa pag-ibig? Bulong niya sa sarili habang pilit na pinakikialaman ang init ng mantika sa kawali. Sa simula, maayos si Miguel. Sweet ito. Nag-abot ng kaunting panggastos mula sa maliit nitong sweldo bilang junior clerk. At madalas na nagsasabi na pagtiyagaan muna natin to. Mahal ko, makakaahon din tayo. Ngunit habang lumilipas sa mga buwan, nagsimulang lumabas ang mga lamat sa kanilang relasyon.
Nang pumasok ang ikalawang taon ng kanilang pagsasama, pinalad na ma-promote si Miguel bilang associate supervisor sa real estate firm na pinapasukan nito. Ang promosyong yon na dapat sana'y magdadala sa kanya sa ginhawa at saya ng pamilya ay naging simula ng unti-unting pagbabago sa puso ni Miguel. Carmina, bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin marunong magplansya ng barong? Asik ni Miguel habang galit na binabagsak ang hanger sa lamesa. Kararating lang ni Carmina mula sa palengke. Hawak niya ang dalawang mabigat na plastic bag ng gulay at isda. Napatigil siya sa pinto habang hinihingal. Miguel, dahan-dahan naman ako magplansya. Ano bang nangyari dyan? Tanong ni Carmina habang inilalapag ang mga binili. Tingnan mo tong kulyar, may konting lukod pa. Pupunta ako sa meeting kasama ng mga senior executives ngayon. Gusto mo ba akong ipahiya? Sigaw ni Miguel. Lumapit si Carmina, kinuhang barong. Aayusin ko ulit. Sandali lang. Wag na. Pabalagbag na inagaw ni Miguel ang damit. Tiningnan niya si Carmina mula ulo hanggang paa, ang basahang damit nito, ang pawisang noo at ang mga kamay na nagsisimula ng gumaspang dahil sa labada. Tingnan mo nga ang sarili mo, Carmina. Bakit ba napapabayaan mo? Nabago tayo kahit papano mukha kang maayos. Ngayon para ka ng katulong sa sarili mong bahay. Wala ka man lang kaklas-klas. Nasaktan si Carmina sa mga salitang iyon. Gusto niyang isumbat na nagmukha siyang ganon dahil sa pagtitipid para sa kumasya ang sweldo nito, dahil sa paglalaban ng kanilang mga damit sa kamay at sa walang patid na pag-aalaga sa bahay ng walang tulong ng sinuman. Ngunit pinili niyang manahimik. Patawad, Miguel. Susubukan kong maging mas maayos. Pabalong niyang sagot habang nakatitig sa sahig. Ewan ko sa'yo. Nakakasira ka ng araw. Singhal ni Miguel bago tuluyang lumabas at ibagsak ang pinto ng napakalakas na yumanig ang buong maliit na apartment. Hindi doon nagtapos ang pagsubok. Dumating din sa buhay nila ang ina ni Miguel na si Doña Carmen. Isang babaeng palaaway at mataas ang tingin sa sarili kahit na payak din ang pinagmulan. Madalas bumisita si Doña Carmen sa apartment hindi upang tumulong kundi upang maghanap ng mapupuna. Aba, Carmina, pambunga ni Doña Carmen habang dinidikit ang daliri sa ibabaw ng TV para tingnan kung may alikabok. Napakadumi ng bahay na to. Ano bang ginagawa mo maghapon habang nagpapakapagod ang anak ko sa trabaho? Nagpapakasarap ka lang? Naglaba po ako at nagluto, Mama Carmen. Mahinahong paliwanag ni Carmina habang nag-aalok ng baso ng tubig. Inirapan siya ng matanda at ibinalibag ang tubig sa mesa. Huwag mo akong matawag-tawag na mama. Hindi kita gustong maging manugang. Walang nabala ang anak ko sa'yo kundi pabigat. Sabi ni Miguel galing ka daw sa probinsya, tinakwil ng pamilya mo. Sigurado kung wala kang kahit anong may pamamana sa kanya. Sayang ang anak ko sa'yo. Gwapo, matalino, may maayos sa trabaho tas ikaw lang ang makakatuluyan? Tinitiis ni Carmina ang bawat panlalait. Isang malalim na buntong hininga ang pumapalit sa bawat luhang gustong pumatak sa kanyang mga mata. Sa bawat gabing umiiyak siya ng patago habang tulog si Miguel, pumasok sa isip niya ang kanyang ama. Kapag dumating ang araw na masaktan ka ng lalaking yan, huwag kang iiyak sa akin. Ang mga salitang yon ni Don Eduardo ang pumipigil kay Carmina para tumawag o bumalik sa BGC. Ayaw niyang patunayan sa kanyang ama na nagkamali siya. Naniwala pa rin siya na balang araw marirealize ni Miguel ang lahat ng sakripisyo niya. Ngunit hindi pa pala doon nagtatapos ang pagsubok dahil ang pinakamalaking pagbabago sa buhay ni Carmina ay patungo pa lamang. Ang pagdating ng tatlong sanggol na sabay-sabay magpapabago sa kanyang mundo. Dumating ang araw na muling nagbago ang takbo ng buhay nila Carmina at Miguel. Pagkatapos ng ilang linggong matinding pagkahilo at pagkapagod, nalaman ni Carmina na siya'y nagdadalang tao. Ngunit hindi lamang ng simpleng pagdala ng tao sa kanyang unsound check-up. Natuklasan ng doktor na 3 sanggol ang kanyang dinadala, triplets. Nung una naghalo ang takot at labis na kagalakan sa puso ni Carmina. Isang malaking biyaya ang 3 buhay na lumalaki sa kanyang tiyan. Ngunit para kay Miguel ang balitang to ay hindi biyaya, kundi isang malaking dagok at pabigat. Triplets! Halos mamutla at mapasigaw si Miguel habang hawak ang ultrasound result sa loob ng kanilang maliit na sala.
Nababaliw ka na ba, Carmina? Paano natin pakakainin ng 3 sanggol ng sabay-sabay? Ang liit-liit ng kinikita ko sa kumpanya, tapos dadagdagan mo pa ng 3 palaman sa tiyan mo? Miguel, mga anak natin to. Nanginginig ang boses ni Carmina habang hawak ang kanyang tiyan. Biyaya sila sa atin. Kakayanin natin to, magtitipid ako ng gusto. Magtitipid? Singhal ni Miguel habang naglalakad pabalik-balik. Gatas, lampin, bakuna, doktor. 3 sila, Carmina. 3. Imbes nakakaipon ako para sa sarili ko at sa future ko, mapupunta lang sa 3 bata lahat ng pera ko. Dahil sa reaksyon ni Miguel, mas talo na lamang nagsumikap si Carmina. Sa kabila ng mabigat na pagdadalang tao, siya pa rin ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Hindi siya nagpapahinga. Sa bawat araw na lumalaki ang kanyang tiyan, mas lalong lumalayo ang loob ni Miguel sa kanya. Mas madalas tong umuwi ng gabi at laging nagdadahilan na napakarami raw nitong overtime sa opisina. Dumating ang araw ng panganak. Dahil sa komplikasyon ng pagkakaroon ng triplets, kinailangan ni Carmina ang emergency C-section habang nakahiga siya sa malamig na delivery room ng isang pampublikong ospital. Mag-isa siyang hinarapang matinding sakit at kaba. Si Miguel dumiting lamang nang maitawid ng operasyon at kahit sa sandaling yon, ang mataas na billing statement pa rin ang unang pinunito bago tiningnan ang bagong silang na anak. Isinilang sina Mateo, Lucas at Sofia, 3 malulusog at napakagagandang sanggol na nagtataglay ng mga matang tulad ng kay Carmina at mga labing kahawig ng kay Miguel. Pag-uwi sa maliit na apartment, naging dobleng bangungot ang buhay ni Carmina. Ang pag-aalaga sa 3 sanggol na mag-isa habang nagpapagaling mula sa hiwa ng C-section ay halos pumatay na sa kanyang katawan. Walang katulong, walang nagluluto para sa kanya at walang nag-aabot ng mainit na sabaw. Gabi-gabi kapag umiiyak ang triplets dahil sa gutom o sa basang lampin, sa halip na tumulong si Miguel ay galit itong bumabangon at nagmumura. Patigilin mo ang mga yan, sigaw ni Miguel habang sinusuot ang kanyang unan sa kanyang tenga. May importante akong presentation bukas. Kapag ako nagkamali sa trabaho dahil sa puyat, wala tayong kakainin. Kahit kumikirot ang kanyang tahi sa tiyan, mabilis babangon si Carmina sa gitna ng kadiliman. Karga-karga si Sofia sa kanang braso habang hinihele si Lucas sa kaliwa at ginagamit ang kanyang paa para iduyan ang crib ni Mateo. Isang hating gabi habang bagsak ang katawan ni Miguel sa kalasingan at tulog na tulog, nakaupo si Carmina sa gilid ng lumang folding bed kung saan nakahiga ang triplets. Nanlalabo ang kanyang mga mata sa patong-patong na pagod, puyat at gutom. Tumingin siya sa 3 maliit na mukha na payapang natutulog. Si Mateo na may maliit na dimple sa pisngi, si Lucas na mahigpit na nakabit sa kumot at si Sofia na may mahabang balikmata. Inabot ni Carmina ang maliit na kamay ni Mateo. Agad naman ito na kumapit sa kanyang daliri kahit tulog. Dahil doon dahan-dahan pumatak ang mainit na luha sa mga pisngi ni Carmina. Patawarin ninyo si Mommy, mga anak, bulong niya sa dilim habang pinipigilan ang kanyang higpi. Upang hindi magising ang asawa, inakala ko na sapat ang pag-ibig para bumuo ng isang tahanan. Inakala ko na kakayanin ko ang lahat para sa pamilyang to. Hinaplos niya ang malambot na ulo ni Sofia. Sa gitna ng matinding dilim at sakit ng kanyang buhay na pagtanto ni Carmina ang isang bagay. Hindi na siya lumalaban para sa pag-ibig kay Miguel. Ang 3 sanggol na ito na lamang ang tanging dahilan kung bakit gumigising pa siya araw-araw. Kayo ang lakas ko, bulong ni Carmina habang sinusumpa sa sarili sa harap na natutulog na triplets. Hindi ko hahayaang lumaki kayo na nakikitang inaapi at tinatapak-tapakan lamang ang inyong ina. Balang araw magiging maayos din ang lahat para sa atin. Pumasok muli sa kanyang isip ang mukha ng kanyang ama na si Don Eduardo. Ilang beses niyang hinawakan ang telepono para tumawag at humingi ng tulong, ngunit tuwing maiisip niya ang ginagawang pagtrato sa kanya, alam niya kailangan muna niyang harapin at tapusin ang kanyang sariling pagsubok bago magkaroon ng lakas ng loob humarap muli sa kanyang tunay na pamilya.
Ngunit hindi alam ni Carmina ang pangarap ni Miguel na umangat sa lipunan ay magdadala ng isang bagong bagyo sa kanilang tahanan. Isang bagyo na may pangalang Yvonne. Nang magtatlong taon ng triplets na sina Mateo, Lucas at Sofia, mas lalo naging mailap at malamig si Miguel. Ang dating simpleng junior executive ay na-promote na bilang senior development manager sa kumpanyang pinapasukan nito, ang Empire Real Estate Firm na pagmamay-ari ng pamilya C. Kasabay ng pag-angat ng kanyang posisyon, ang lalong pagtaas ng kanyang lipad at pagmamayabang. Nagsimulang umuwi si Miguel na may amoy ng mamahaling perfume na babae. Isang matamis at pamilyar na amoy na hindi kailanman kayang bilhin ng pamilya nila. At hindi nagtagal, nalaman na din ni Carmina ang pinagmulan ng amoy na yon, si Yvonne C., ang nag-iisang anak ng CEO ng kumpanya at ang pinuno ng marketing department. Si Yvonne ay kilala bilang isang ambisyosa, spoiled at sanay na makuha lahat ng kanyang magustuhan. Isang maulang hapon, nagulat si Carmina nang biglang bumukas ang pinto ng kanilang apartment. Hindi nag-iisa si Miguel. Kasama nito si Yvonne, na nakasuot ng mamahaling designer suit at may dalang signature handbag, at nakatingin sa paligid nang may halong dumi at diri sa kanyang mga mata. So, ito pala ang bahay mo, Miguel? Tanong ni Yvonne habang tinatas ang kanyang kilay at maingat na humahakbang sa lumang linoleum. Tumingin siya sa kisamang may merka ng tulo mula sa roong itaas. I can't believe you actually live in a dump like this. Nakatayo si Carmina sa gilid ng maliit na kusina. Nakasuot ng luma at pambahay na duster habang pilit pinatatahimik si Sofia na naglalaro sa sahig kasama sina Mateo at Lucas. Is this your maid? Malamig at nang-uuyam na tanong ni Yvonne habang nakatingin kay Carmina mula ulo hanggang paa. Tumingin si Carmina kay Miguel, naghihintay na ipagtanggol siya ng asawa at sabihin nitong siya ang asawa ko. Ngunit sa halip ipagtanggol siya, bahagyang tumawa si Miguel. Tumingin kay Yvonne ng may pagmamakaawa sa mata na tila ba nahihiya sa sariling pamilya. Siyang tunay, Yvonne. Kasambahay at taga-alaga ng mga bata. Malamig na pagsisinungaling ni Miguel nang wala man lang kurap sa mga mata. Humarap siya kay Carmina at sinigawan ito. Carmina, bakit nakatayo ka lamang dyan? Pagtimpla mo kami ng kape ni Ma'am Yvonne at siguraduhin mo, malinis ang basong gagamitin mo. Nakakahiya. Nadurog ang puso ni Carmina. Ang lalaking pinaglaban niya laban sa sariling ama, ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kabataan, ginhawa at dignidad ay buong puso siyang kinahihiya at pinamumukhang katulong sa harap ng ibang babae. Habang nagtitiklop ng kape sa maliit na kalan, narinig ni Carmina ang usapan ng dalawa sa sala. You deserve better than this, Miguel, maarteng sabi ni Yvonne habang pinapaypayan ang sarili gamit ang kanyang kamay. Kapag natuloy pa ang promotion mo, bilang Vice President ng Development, tutulungan kita ng papa ko na makalipat sa isang luxury condo sa BGC. But of course, you have to clean up your baggage first. Huwag kang mag-alala, Yvonne. Sagot ni Miguel sa maamong boses na kailanman hindi na narinig ni Carmina sa loob ng bahay na yon. Gagawin ko ang lahat para sa iyo at para sa promotion na yan. Wala naman ang halaga sa akin ang buhay na to. Lumapit si Carmina, dala ang 2 tasa ng kape at ibinaba ito sa lamesa. Tiningnan ni Yvonne ang tasa ng may pag-aalinlangan bago tumingin kay Carmina ng may pang-aasar. Yuck! May instant coffee ba kayo? I only drink espresso from Starbucks. Forget it. Binagsak ni Yvonne ang tasa sa mesa, kaya bahagyang natapon ang kape sa lumang takip ng mesa. Tumingin siya sa 3 bata na napatigil sa paglalaro at nakatingin sa kanila. And these kids, ang gugulo nila, Miguel. They look so unkempt. Dagdag pa ni Yvonne bago tumayo. I'm leaving. Pinuntahan lang kita para siguraduhin handa ka sa board meeting bukas. Don't disappoint me, okay? I won't, Yvonne. Ihatid na kita sa kotse mo. Mabilis na sagot ni Miguel at halos magkandakuba sa pag-alalay sa babae papalabas ng pinto. Pag-alis ni Yvonne, bumalik si Miguel sa loob ng bahay nang may matinding galit sa mukha. Bakit ganyan ang mukha mo habang nakaharap kay Yvonne? Sigaw ni Miguel kay Carmina. Gusto mo ba akong ipahiya sa anak ng boss ko? Alam mo bang nakasalalay sa kanya ang promotion ko? Miguel, asawa mo ko.
Nanginginig at may luha sa mga matang sabi ni Carmina. Pinaramdam mo sa akin at sa mga bata na para lang kaming basura sa harap ng babaeng yan. Pinagmukha mo akong katulong. Dahil yun naman talagang mukha mo. Galit na singhal ni Miguel. Tingnan mo ang sarili mo. Nakakasawa ka na. Wala nang naidudulot sa akin ng kapaguran at pabigat. Si Yvonne kaya niyang ibigay sa akin lahat ng pangarap ko. Ikaw, wala kang may pagmamalaki. Tumingin si Carmina kay Miguel, isang lalaking tuluyan ng kinain ng inggit, ambisyon at kasakiman. Sa sandaling yon, naramdaman ni Carmina na ang huling pira-pirasong pag-asa at pagmamahal niya para sa kanyang asawa ay tuluyan ng nadurog at naging abo. Lumipas pa ang ilang buwan matapos ang pambabastos ni Yvonne sa bahay ni na Carmina. Sa mga panahong yon, tuluyan ng naging malamig si Miguel. Hindi na to halos kumakain sa bahay, di na rin kinakausap ng mga bata at lalong hindi na tinuturing na asawa si Carmina. Ang tanging tinuturing niyang tahanan ay ang opisina at ang piling ambisyosang si Yvonne. Isang mainit at masungit na hapon, habang nagpapatulog si Carmina sa triplets sa maliit nilang kwarto, narinig niya ang malalakas na yabag ni Miguel sa sala. Di tulad ng dating umuuwing pagod at nakasimangot. Ngayon may bitbit siya na matitigas na hakbang ng isang tao na may desididong layunin. Carmina, lumabas ka dyan, sigaw ni Miguel mula sa sala. Dahan-dahan, inilapag ni Carmina si Sofia sa tabi ni Mateo at Lucas. Hinaplos muna niyang buhok ng kanyang mga anak bago lumabas ng kwarto. Nakabarong pa rin si Miguel, nakataas sa mga collar at may hawak na isang makapal na brown folder. Ano yon, Miguel? May nahong tanong ni Carmina habang nakatayo sa tapat ng maliit nilang lamesa. Binagsak ni Miguel ang brown folder sa ibabaw ng mesa. Yumanig ang lumang plastik na talpakan at gumawa ng malakas na kaluskos sa tahimik na bahay. Pirmahan mo yan. Malamig, walang emosyon at mariing utos ni Miguel. Lumapit si Carmina sa mesa at binuksan ang folder. Sa pinakaibabaw ng unang pahina, nakatala sa malalaking letra ang mga salitang Petition for Divorce or Dissolution of Marriage. Kasama rin dito ang mga waiver of custody at quitclaim rights sa anumang naiwang konting ari-arian o suporta. Napakunot ang noo ni Carmina, bagamat batid niyang wala na ang dating pagtingin sa kanila, hindi niya inakala na aabot sa ganitong legal na hakbang ang kagustuhan ni Miguel na kumawala. Divorce papers? Nanginginig ang boses ni Carmina habang nakatitig sa mga legal na dokumento. Miguel, para saan to? 3 taon kitang pinagtiisan. 3 taon kong tiniis ang panglalait mo, ng ina mo at ng ibang tao. Para lang mapanatiling buo ang pamilyang to at ngayon ipapamukha mo sa akin to? Nagmukha ng naiirita si Miguel. Humalukip-kip ito at sumandal sa gilid ng pinto. Huwag ka nang magpanggap at magdrama, Carmina, singhal ni Miguel habang umuusok ang galit sa kanyang mga mata. Hindi na kita mahal. Matagal na akong nagsawa sa'yo. Tumingin ka nga sa salamin, nagmumukha ka na akong kawawa, katatawanan sa harap ng mga kasamahan ko sa negosyo dahil sa kawalan mo ng ambag sa buhay ko. Si Yvonne, kaya niyang ibigay sa akin ng promotion bilang vice president ng kumpanya. Ikaw, anong maibibigay mo sa akin kundi sakit ng ulo, dumi sa bahay at pabigat? Paano mga bata, Miguel? Tanong ni Carmina. Ramdam ang matinding kirot sa kanyang dibdib, ngunit walang natitirang luha sa kanyang mga mata. Paano sina Mateo, Lucas at Sofia? Mga anak mo rin sila. Isama mo sila. Galit at pabalagbag na sigaw ni Miguel. Wala silang mapapala sa akin at wala rin akong panahon magpalaki ng bata habang inaakit ko ang pangarap ko. Total nasanay ka naman maging katulong at mag-alaga sa kanila, kayong magkasama. Lumayas kayo rito bago pa lumubog ang araw. Hinarap siya ni Miguel ng buong buot. Naniwalang walang pupuntahan si Carmina. Sa tingin niya ang babaeng nasa harap niya ay isang mahirap, walang pinag-aralan, walang pamilyang babalikan at walang kakayahang lumaban sa lipunan. Akalain mo bang may tatanggap pa sa'yo at sa 3 anak mo sa labas? Dagdag pa ni Miguel habang nanguuyam na tumatawa. Wala ka nang mapupuntahan, Carmina. Isang malaking basura ka lang na itinapon ko ngayon para sa mas magandang kinabukasan ko. Tumingin si Carmina sa mukha ng lalaking minsang pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay at karangyaan.
Nakita niya ang kasakiman, ang kawalan ng utang na loob at ang matinding kababaan ng moralidad nito. Sa sandaling yon, ang takot sa kanyang puso ay tuluyang pinalitan ng isang matigas at malamig na determinasyon. Tumingin si Carmina sa mga papel na nakalatag sa lamesa. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumingin sa pinto ng maliit na silid kung saan natutulog at naglalaro ang kanyang triplets. Sa sandaling yon, mayroong isang mahalagang bagay na tuluyang namatay sa loob ng kanyang dibdib. Ang huling pira-pirasong pag-ibig, awa at pag-asang natitira para kay Miguel. Wala nang natitirang alinlangan. Kumuha si Carmina ng ballpen mula sa kanyang lumang bag. Sa kabila ng panginig ng kanyang mga daliri, nung una, naging mabilis, diretso at buo ang bawat sulat ng kanyang lagda sa bawat pahina ng mga dokumento. Binaba niya ang ballpen at iniharap ang pirmadong papel kay Miguel. "Salamat, Miguel," pabulong ngunit matatag na sabi ni Carmina habang nakatitig ng diretso sa mga mata ng lalaki. Bahagyang nagulat si Miguel sa kawalan ng luha at pagmamakaawa sa mukha ng asawa. "Salamat? Salamat sa ano? Sa pagpapasensya ko sa iyo at sa pagpapatira sa iyo rito ng 3 taon?" Pagmamayabang nito habang kinukuha ang brown folder. "Salamat sa pagpapakita kung sino ka talaga," malamig na sagot ni Carmina. "Salamat dahil sa wakas, binalik mo sa akin ang kalayaan ko. Dito natatapos ang pagtitiis ko sa iyo." Hindi kumibo si Miguel, ngunit pinalitan niya ito na isang sarkastikong ngiti. "Magaling. Tingnan natin kung hanggang saan makakarating ang kalayaan mo habang nagpapalimos ka sa kalsada kasama ng 3 anak mo." Bilis na pumasok si Carmina sa silid. Inayos niya ang kakaunting damit ng triplets at isinilid ang mga ito sa 3 maliliit na backpack. Wala siyang kinuha para sa sarili, kundi mga simpleng damit na binili niya gamit ang sariling ipon sa paglalaba at mga lumang laruan ng mga bata. Gising na sina Mateo, Lucas at Sofia. Tumingin sila sa kanilang ina ng may pagtataka. "Mommy, saan po tayo pupunta?" tanong ni Lucas, halatang hawak ang kanyang maliit na stuffed toy. "Pupunta na tayo sa bago nating tahanan, mga anak," nakangiting bulong ni Carmina habang hinahaplos ang kanilang mga mukha. "Isang lugar kung saan walang manlalait sa inyo." Hawak ang 2 kamay ng 2 sa mga bata habang karga ang isa, lumakad si Carmina palabas ng kwarto patungo sa pintuan ng apartment. Nakatayo si Miguel sa tabi ng pintuan, nakahalukip-kip at may nang-uuyam na tingin sa kanyang mag-iina. "Paalam, Carmina," huling salita ni Miguel bago tuluyang isara ang pinto habang nagmamataas sa kanyang akalang tagumpay. Lumakad si Carmina palabas ng eskinita, walang luhang pumapatak sa kanyang mga pismi. Bawat hakbang niya palayo sa lumang bahay na yon, hindi hakbang na isang talunan, kundi hakbang na isang babae na handa nang bawiin ang kanyang tunay na pagkatao. Bitbit ang 3 maliit na backpack habang karga-karga si Sofia. Nakakapit naman sa kanyang magkabilang kamay sina Mateo at Lucas. Marahang naglakad si Carmina papalabas na makipot na eskinita ng Pasay. Ang sikat ng araw ay mainit na, at ang maingay na sound ng mga jeep at tricycle nagdodoble kara sa katahimikang naghahari sa kanyang dibdib. Nakatayo sila sa gilid ng malaking kalsada. Tumingin si Mateo sa kanyang ina. Ang maliit nitong daliri ay mahigpit na nakahawak sa baspado at magaspang na kamay ni Carmina. "Mommy, mainit po. Saan po tayo matutulog?" tanong ng batang si Mateo na may inosenteng pag-aalala sa kanyang mga mata. Ngumiti si Carmina, isang tunay at magaan ng ngiti na hindi naipinta sa kanyang mukha sa loob ng 3 taon. Yumuko siya, tinalikan ng noo ng anak. "Huwag kayong mag-alala, mga anak. Pupunta na tayo sa bahay ng lolo ninyo. Doon, ililigtas ko kayo mula sa kanyang bulsa." Inilabas ni Carmina ang isang lumang prepaid phone, ang tanging bagay na tinago niya mula pa nung gabi ng kanyang pag-alis sa palasyo ng mga Montesillo. Binuhay niya ito at dinayal ang isang numerong kabisado ng kanyang puso sa isip kahit nakapikit pa siya. Sa ikatlong ring may sumagot sa kabilang linya. Ang boses ay may edad na, may otoridad, ngunit baka sa matinding pagkagulat at panginginig. "Carmina, anak? Papa,
Pabulong na sagot ni Carmina at sa unang pagkakataon, matapos ng 3 taon may isang luhang pumatak sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa sakit kundi dahil sa ginhawa. Papa, natapos na po ang pagsubok. Sunduin niyo na po kami ng mga apo ninyo. Hindi umabot ng 15 minuto, ang tahimik at simpleng kalsada sa Pasay ay biglang nagbago nang marinig ang malakas at sunod-sunod na ugong ng mga mamahaling makina. 4 na makinang at itim na Maybach sedan at 2 malalaking bulletproof SUV ang mabilis suminto at pumalibot sa pwesto ni na Carmina. Mabilis bumaba mula sa mga sasakyan ang higit sa 10 lalaking nakaitim na barong. May mga earpiece at formal na postura, mga personal security detail ng Montecillo Group. Agad pinalibutan ng mga bodyguard ang lugar upang bigyan ng proteksyon si Carmina at ang triplets. Ang mga taong naglalakad sa kalsada at ang mga driver ng jeep ay napatigil. Napakalaki ng mga mata na nakatitig sa hindi kapanipaniwalang eksena. Bumukas ang pinto ng gitnang Maybach. Lumabas doon ang isang matandang lalaki na nakasuot ng pasadyang tailored suit. May hawak na gintong tungkod at mayroong aura na isang tao na nagmamay-ari ng kalahati ng lungsod. Si Don Eduardo Montecillo. Dahan-dahang lumakad ang matanda patungo kina Carmina. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatitig sa anak na payat, nakasuot ng lumang pangbahay na duster at may mga bakas ng pagod sa mukha. Ngunit nang tumingin si Don Eduardo sa 3 maliliit na bata na nakatayo sa tabi ni Carmina, ay pumatak ang luha ng matandang bilyonaryo. Papa, lumapit si Carmina, yumakap sa kanyang ama. Yumakap ng mahigpit ang matanda. Sobra na, anak. Tama ng 3 taon nating paghihirap. Nahanap na ulit kita. Umuwi ka na sa tunay mong tahanan? Tumingin si Don Eduardo sa 3 bata. Lumuhod ang matandang bilyonaryo sa tapat ni na Mateo, Lucas at Sofia. Kayo ba ang mga apo ko? Ako ang lolo ninyo. Mula ngayong araw na ito, walang sino man sa mundong ito ang makakapang-api sa inyo o sa mommy ninyo. Pinalibutan ng mga bodyguard ang mag-iina habang maingat silang inaalalayan, pumasok sa loob ng malamig at napakagandang interior ng Maybach. Habang umaandar ang convoy ng mga sasakyan palayo sa Pasay patungo sa Forbes Park, tumingin si Carmina sa bintana. Sa isang iglap ang itinapon na basura at tinuturing na katulong ni Miguel Cruz muling nagbalik. Si Carmina Montecillo ang nag-iisang prinsesa at tagapagmana ng pinakamakapangyarihang imperyo sa bansa. Makalipas ang 3 buwan, tuluyan ng nagbagong ikot ng mundo para kay Carmina. Wala na ang babaeng may maruming duster, nagusot na buhok at mga kamay na nagmamarka sa sugat mula sa labada. Sa loob ng 3 buwan na pamamalagi sa mansyon ng Montecillo sa Forbes Park, ginamit ni Carmina ang bawat araw upang magpagaling at magbalik ng kanyang lakas. Hindi lamang sa pisikal na anyo, kung hindi sa kanyang isip at espiritu. Sa tulong ng mga pinakamagagaling na doktor, nutritionist at personal trainers, nagbalik ang kanyang angking ganda at karisma. Ngunit higit sa lahat, nagbalik ang matalas na isip na isang babaeng pinalaki at sinanay sa mundo ng malaking negosyo bago pa man niya makilala si Miguel. Sa BGC, sa loob ng pinakamalaking boardroom ng Montecillo Tower, ay nakatayo si Carmina sa harap ng mga board of directors at investors ng Montecillo Global Holdings. Nakasuot siya ng pasadyang Chanel power suit na kulay midnight blue, nakatali ng maayos ang kanyang buhok at mayroong mga matang puno ng otoridad at dignidad. Sa kanyang tabi nakaupo ang kanyang ama na si Don Eduardo na may proud na ngiti sa kanyang mukha. Ladies and gentlemen, formal na pahayag ni Don Eduardo habang itinuturo ang kanyang anak. I would like to officially introduce the new Chief Executive Officer and President of Montecillo Global Holdings, my daughter, Carmina Montecillo. Nagpalakpakan lahat ng miyembro ng board. Humarap si Carmina sa kanila ng may kumpiyansa. Salamat sa tiwala. Mahinahon ngunit matatag na panimula ni Carmina.
Sa loob ng 3 taon, nawala ako sa mundong to. Ngunit ngayon nagbalik akong may mas malalim na pag-unawa sa buhay, sa tao at sa negosyo. Titiyakin kong sa ilalim ng aking pamumuno, ang Montecillo Global ay hindi lang mananatiling numero 1, kundi mas magiging makapangyarihan pa. Pagkatapos ng board meeting, pumasok sina Eduardo at Carmina sa malaking executive office ng CEO. Mula sa salaming bintana, kitang-kita ang buong syudad. Anak, tanong ni Don Eduardo habang iniabot ay isang tasa ng kape na gawa mula sa pinaka-mataas na kalidad ng beans. Nalaman ng ating legal team lahat ng ginawa sa ni Miguel Cruz at ng kanyang pamilya, pati na rin ang kumpanyang pinapasukan niya, ang Sea Empire Real Estate. Kung gusto mo sa isang tawag ko lang bukas, maaari kong ipasara ang kumpanya nila at ipakulong ang lalaking yon. Tumingin si Carmina sa malawak na tanawin sa ibaba. Hindi, Papa. Sagot ni Carmina nang may lamig sa kanyang boses. Ayokong gumamit ng murang dahas o madugong paghihigante. Hindi ko kailangan magpakababa sa level nila. Ang gusto ko lang bawiin ang dignidad na tinapon at tinapak-tapakan nila at protektahan ang kinabukasan ng aking mga anak. Anong plano mo? Tanong ng ama. Ngumiti si Carmina, isang ngiti na may dalang matalinong taktika. Gagamitin natin ang sarili nating kasakiman. Nalaman ko ng Sea Empire Real Estate ay nakahanap ng malaking investors at nag-apply ng multi-billion peso loan sa bangko para lang sa kanilang bagong flagship project. Ibigay natin sa kanila ang pangarap nila bago natin pakita kung sino talaga ang umahawak sa kanilang kapalaran. Simula nung araw na yon, lihim na binili ng Montecillo Group ang mayorya ng utang at shares ng Sea Empire Real Estate. Habang si Miguel at si Yvonne nagdiriwang na akalang malapit na nilang maabot ang tuktok ng tagumpay, di nila alam na ang umahawak na ng tali ng kanilang leeg ay ang babaeng tinapon nila sa kalsada. Dumating ang gabi ng taunang Montecillo Grand Gala Night, ang pinaka-bantog at pinaka-eksklusibong okasyon sa mundo ng negosyo sa Asia. Ginanap to sa Grand Ballroom ng pinaka-mayamang 5 bituing hotel sa lungsod ng Taguig. Ang bawat sulok ng silid na papalumutian ng mga kristal na chandelier, mamahaling bulaklak at mga pinaka-bandilang negosyante, politiko at kilalang personalidad. Kabilang sa mga nagmimiting makadalo at makipagkilala sa bagong CEO ng Montecillo Global Holdings ay ang pamilya C ng Sea Empire Real Estate, kasama ng kanilang anak na si Yvonne at ang bago nitong fiancé at napupuso ang Vice President na si Miguel Cruz. Nakatayo si Miguel sa gitna ng ballroom. Nakasuot ng mamahaling Italian tuxedo na binili para sa kanya ni Yvonne. May hawak siyang baso ng champagne habang may mataas ng ngiti sa kanyang mga labi. Yvonne, kapag nakuha natin ang eksklusibong partnership at kontrata sa Montecillo Global ngayong gabi, sigurado na ang pag-angat ng kumpanya ninyo at ang opisyal na pag-upo ko bilang Vice President, pagmamayabang ni Miguel. Sabi ng papa ko, napakabata pa raw ng bagong CEO ng Montecillo. Siguradong madali natin siyang mamamaniobra sa negotiation table bukas. Mabuti na lang talaga at nakawala ako sa lumang bahay ko. Bulong ni Miguel sa sarili niya na may halakak. Kung kasama ko pa rin ang walang kwenta kong ex-wife at ang 3 pabigat na bata, hinding-hindi ko mararanasan ng tumayo sa gantong klase ng lugar. Biglang namatay ang mga pangunahing ilaw sa ballroom. Isang maliwanag na spotlight ang nakatutok sa gintang entablado habang dahan-dahang tumahimik ang buong bulwagan. Lumapit ang Master of Ceremony sa mikropono. Ladies and gentlemen, welcome to the new era of Montecillo Global Holdings. Please welcome our CEO and President, Ms. Carmina Montecillo. Nagsimulang magpalakpakan ang lahat ng tao. Mula sa likod ng entablado, dahan-dahang lumakad ang isang napakagandang babae patungo sa gitna. Nakasuot siya ng isang mamahaling floor-length emerald green gown na gawa ng sikat na French designer. May kwintas na gawa sa purong diamante at mayroong tindig at karismang nagpatahimik sa buong silid. Nang tumapat ang mukha ng babae sa malaking LED screen sa ballroom, napatigil si Miguel. Nabilaukan siya sa kanyang iniinom na champagne. Napaatras siya ng 2 hakbang habang nanlalaki ang kanyang mga mata sa matinding gulat.
ang mukha na nasa entablado. Ang babaeng tinitingala at ginagalang ng pinakamayamang tao sa bansa ay ang babaeng tinapon at pinalayas niya sa kanyang bahay 3 buwan na ang nakalilipas. Carmina? Nauutal, nanginginig at paos na bulong ni Miguel. Para siyang pinagsasaksak ng libo-libong karayom sa buong katawan. Anong sinasabi mo, Miguel? Galit at pabulong na sita ni Yvonne habang hinahawakan ang braso nito. Nababaliw ka na ba? Yan si Carmina Montesillo, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Montesillo at ang pinakamakapangyarihang babae sa negosyo ngayon. Hindi maaari. Pabulong na sagot ni Miguel habang nanginginig ang buong katawan, namumutla ang mukha. Siya ang asawa ko. Nakatayo si Miguel sa gitna ng ballroom, tila natuod ang 2 paa. Ang pawis sa kanyang noo ay dahan-dahang pumapatak habang nakatitig sa malaking LED screen. Si Carmina ang babaeng pinalayas niya. Ang tinuring niyang katulong at basura ay ang mismong CEO ng Montesillo Global Holdings. Miguel, magsalita ka nga. Nanginginig at galit na bulong ni Yvonne habang pinipiga ang braso ng binata. Sinasabi mo ba ng ex-wife mong sinasabi mo na dugyot, mahirap at walang pinag-aralan ay si Carmina Montesillo? Yvonne, hindi ko alam. Nautal si Miguel, litong-lito ang isip. Nang magkakilala kami, sinabi niya na itakwil siya at wala siyang pera. Nagpapanggap siyang mahirap. Tanga! Padabog na pabulong na sigaw ni Yvonne habang namumula ang mukha sa matinding hiya at takot. Sinubukan ka lang niya at pinagpalit mo ang pinakamayamang babae sa bansa para sa ano? Para sa akin? Nang matapos sa maikling talumpati ni Carmina, dahan-dahan siyang bumaba sa entablado. Pinalibutan siya ng kanyang mga personal bodyguard at matataas na opisyal ng kumpanya. Ngunit imbes na pumunta sa VIP table, diretso lang ng lakad si Carmina patungo sa kinaroroonan ni Miguel at Yvonne. Bawat hakbang ng kanyang mamahaling heels sa makintab na sahig ay parang hatol ng bitay sa tenga ni Miguel. Nang makalapit si Carmina, huminto siya ilang hakbang mula sa 2. May hawak siyang baso ng wine. Nakatayo ng may buong karangalan at nakatitig ng diretsyo sa mata ng dating asawa. Magandang gabi, Dr. Cruz. Malamig, formal at walang halong galit na bati ni Carmina. Hindi makapagsalita si Miguel, nanginginig ang kanyang mga labi. Carmina, ikaw? Ibinaling ni Carmina ang kanyang tingin kay Yvonne na ngayon halatang balisa at hindi makatitig ng diretsyo. I believe you know my ex-husband, Yvonne? Nakatagilid ng ngiti ni Carmina. Masaya akong nahanap mo na ang lalaking pinagpalit mo sa iyong promotion. Nagpapasalamat din ako sa iyo dahil kung hindi dahil sa iyo, hindi ko mamumulat ang aking mga mata sa katotohanan. Miss Montesillo, mabilis na singit ng ama ni Yvonne na si Mr. C habang lumalapit at yumuyukod. Patawarin niyo po kami kung may hindi pagkakaintindihan. Nandito po kami para pag-usapan ng partnership para sa ating real estate project. I'm sorry, Mr. C. Putol ni Carmina sa maawain ngunit formal na boses. Aking inihahayag ngayong gabi na ang Montesillo Global Holdings, opisyal ng formal na nagkansela ng lahat ng loan applications at credit lines ng C Empire Real Estate. Nabili na rin ng aming kumpanya ang higit sa 60% ng inyong mga utang sa bangko at inaasahan namin ang buong bayad sa loob ng 48 oras. Nanlumo si Mr. C at napahawak sa kanyang dibdib. Ano? Miss Montesillo, mawawalan kami ng ari-arian. Mababang karote kami. Business is business, Mr. C. Malamig na sagot ni Carmina bago tumingin ulit kay Miguel. Tinalikuran ko ang yaman ko nun para sa pag-ibig, ngunit tinapon niyo ako dahil sa pera. Ngayon, tingnan natin kung anong matitira sa inyo kapag nawala na ang perang yon. Tinalikuran sila ni Carmina at formal na lumakad palayo kasama ng kanyang mga escort. Sa mismong gabi rin yon, nagkaroon ng matinding sigawan sa VIP lounge ng hotel. Pesting lalaki ka, sigaw ni Yvonne habang sinusumpa si Miguel at ibinabagsak ang kanyang handbag sa dibdib nito. Sira na ang kumpanya namin. Dahil sa iyo, mawawalang lahat sa amin. Layas! Huwag ka na magpapakita pa sa amin kailanman. Pinalayas si Miguel ng mga security guard ng pamilya C mula sa hotel. Walang natira sa kanya kundi ang damit na suot niya at ang katotohanang winasak niyang sariling buhay dahil sa sariling kasakiman.
Lumipas ng 2 linggo matapos ang trahedya sa Gala Night. Sa loob lang na napakaikling panahon, tuluyan nang nagunaw ang mundo ni Miguel Cruz. Dahil sa pagbawi ng Montecillo Global Holdings sa lahat ng loan at pagsubdue sa mga ari-arian ng Sea Empire Real Estate, tuluyang nabangkarote ang kumpanya ng Pamilya C. Upang isalba ang natitira nilang pangalan, formal na tinanggal ng Pamilya C si Miguel sa kanyang posisyon. Binaliwala rin ang kanyang finance status kay Yvonne. Pinalaya siya sa kanyang condominium unit, kinuha ang sasakyan at pinafreeze ng bangko ang kanyang mga account dahil sa mga nakatagong pagkakautang na ginawa niya para lang magmukhang mayaman sa harap ng mga kasamahan. Wala siyang napuntahan kundi bumalik sa lumang apartment sa Pasay, ang mismong lugar kung saan niya pinalaya si Carmina at ang triplets. Ngunit maging ang apartment na yo'y kandado na rin dahil 3 buwan na siyang di nakakabayad ng renta. Isang maulang hapon, habang bumubuhos ang malakas na ulan sa tapat ng gintong tore ng Montecillo Tower sa BGC, nakatayo si Miguel sa gilid ng kalsada. Basang-basa ang lumang barong, gulo-gulo ang buhok at nanlalalim ang mga mata sa gutom at puyat. Maya-maya, huminto ang isang mahabang convoy na mga itim na Maybach sa harap ng main entrance ng gusali. Bumukas ang pinto ng gitnang sasakyan. Unang bumaba ang 3 bata, sina Mateo, Lucas at Sofia. Nakasuot sila ng mga mamahaling designer clothes, maayos ang buhok at masayang tumatawa habang inaalayan ng kanilang mga sariling yaya at bodyguard na humahawak ng malalaking payong. Kasunod nilang bumaba si Carmina. Nakasuot siya ng eleganteng white tailored suit. May dalang signature leather bag at merong ningning ng isang tunay na reyna. "Carmina!" sigaw ni Miguel habang nagtatakbo patungo sa kinaroroonan nila. Agad humarang ang 4 na dambuhalang security detail ng Montecillo Group. Hinawakan nila si Miguel sa magkabilang braso at pinalayo kay Carmina. Carmina, pakiusap mag-usap tayo." Pagmamakaawa ni Miguel. Tuluyan nang nawala lahat ng kanyang pride at yabang. Lumuhod siya sa basang semento habang bumubuhos ang ulan sa kanyang mukha. "Carmina, patawarin mo ko. Nagkamali ako. Patawarin mo ko sa lahat ng ginawa ko sa'yo." Napahinto si Carmina. Tumingin siya sa triplets at pinalakad muna ang mga ito pabalik sa loob ng lobby kasama ng mga yaya upang di makitang eksena. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumapit sa kinaroroonan ng nakaluhod na lalaki habang hawak ng kanyang security guard ang payong sa ibabaw. "Miguel," malamig na banta ni Carmina. "Carmina, bumalik ka na sa akin. Pakiusap." Umiiyak na hiyaw ni Miguel habang hawak ang kanyang mga kamay sa pagmamakaawa. "Gagawin ko ang lahat. Magiging mabuting ama ko sa triplets. Bumuo tayong muli ng pamilya." Tumingin si Carmina sa lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Walang galit, walang puot, walang anumang matinding emosyon sa kanyang mga mata kundi purong awa at malamig na kawalan ng pakiramdam. "Bumuo ng pamilya?" Mahinahong tanong ni Carmina. "Miguel, nung pinalayas mo ko at ang mga anak natin sa gitna ng init at gutom, naisip mo bang pamilya? Nung tinuring mo kong katulong at pinaramdam mong basura ako sa harap ng ibang babae, naisip mo ba kung may puso ako?" "Nagkamali ako, Carmina. Nabulag ako ng ambisyon." Naghihingalong sigaw ni Miguel. "Hindi ka nabulag, Miguel. Pinakita mo lang kung sino kang talaga," sagot ni Carmina. "Tinalikuran ko ang buong mundo ko para sa'yo nung wala ka pang kahit ano. Binigyan kita ng 3 taon para mahalin at respetuhin mo ko. Ngunit nung magkaroon ka ng konting kapangyarihan, ang unang bagay na ginawa mo, tapakan ang dignidad ko." Lumapit pa ng bahagya si Carmina, yumuko ng kaunti para makipagtitigan sa lalaki. "Hindi ako bumabalik sa lugar kung saan ako'y tinapon, Miguel. At ang mga anak ko, hindi sila lalaki sa piling na isang amang kinahiya sila para sa pansariling interes. Pagbayaran mo lahat ng ginawa mo, hindi sa pamamagitan ng galit ko, kundi sa pamamagitan ng sarili mong mga maling desisyon." Tinalikuran siya ni Carmina at tuloy-tuloy na lumakad pabalik sa loob ng makintab at garuponsang lobby ng Montecillo Tower. Nilalabas ng mga bodyguard si Miguel mula sa property habang ito ay patuloy na umiiyak, lumuluhod at sumisigaw sa gitna ng matinding ulan at hagupit ng tadhana. Dahan-dahan, nagsara ang mga glass door ng Montecillo Tower. Pinalabo ng ulan at paos na pagmamakaawa ni Miguel sa labas.
Sa loob ng malawak at malamig na lobby, huminto si Carmina upang ayusin ang kanyang suit jacket. Lumapit sa kanya sina Mateo, Lucas at Sofia. Tumingin si Mateo sa pinto nang may halong pagtataka. Ang kanyang maliit na mata. "Mommy, si Daddy po ba yung nasa labas?" Pabalong na tanong ng bata. Yumako si Carmina at pinantayan ang antas ng kanyang mga anak. Hinaplos niya ang pisngi ni Mateo at tinignan silang tatlo ng may matatag at maamong ngiti. "Mga anak, ang nakaraan ay mananatili na sa nakaraan." Mahinahong paliwanag ni Carmina habang hawak ang kamay ng triplets. "Ang mahalaga ngayon ay magkakasama tayo at walang sino man ang makakapanakit sa atin muli. Maliwanag ba?" "Opo, Mommy," sabay-sabay na sagot ng tatlo habang kumakapit sa kanyang mga binti. Sumakay sila sa isang pribadong elevator patungo sa pinakatuktok na palapag ng gusali. Sa bawat pag-akyat ng numero sa display board, ramdam ni Carmina ang paggaan ng kanyang dibdib. Ang matinding bigat na dinala niya sa loob ng 3 taon, ang sakit ng panlalait, ang lamig ng kapabayaan at ang takot para sa kinabukasan ng kanyang mga anak ay tuluyan na ngang napawi. Sinalubong sila ni Don Eduardo sa malawak na salas. Nakasindi ang fireplace at nakahanda ang isang masaganang hapunan para sa pamilya. "Naging maayos bang lahat sa kumpanya ngayon, anak?" tanong ng matanda habang kinukuha si Sofia para kargahin. "Opo, Papa," nakangatingalang sagot ni Carmina nang may totoong ngiti sa kanyang mga labi. "Naituwid ko na ang lahat ng dapat ituwid. Naisara ko na ang pintuan ng aking nakaraan." Tumingin si Don Eduardo sa kanyang anak nang may matinding pagmamagaling. "May natitira pa bang galit o puot sa puso mo para sa lalaking yon?" Umiling si Carmina habang pinagmamasdan sina Mateo at Lucas na masayang naglalaro sa malawak na carpet. "Wala na po, Papa," malumanay niyang sagot. Ang galit ay isang uri ng pagkakatali sa isang tao. "Ngayon wala na ako nararamdamang kahit ano para kay Miguel, ni galit, ni pait. Ang natitira na lang sa puso ko ay kapayapaan at pasasalamat sa bagong simulang binigay sa amin." Pagkalipas ng ilang buwan, naging ganap at matagumpay ang pamumuno ni Carmina sa Montecillo Global Holdings. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, naglugsad ang kumpanya ng mga malalaking livelihood at housing programs para sa mga kapuspalad at mga abusadong kababaihan sa lipunan. Isang advocacy na malapit sa kanyang puso dahil sa kanyang sariling karanasan. Si Miguel naman tuluyang nawala sa mundo ng negosyo. Dahil sa pagkasira ng kanyang reputasyon, walang kumpanyang naglakas loob na kumuha sa kanya. Bumalik siya sa probinsya, baon sa utang at namumuhay sa gitna ng panghihinayang sa mga bagay na ginawa at sinayang niya. Isang hapon, nakatayo si Carmina sa malawak na balkonahe ng mansyon sa Forbes Park habang nakatingin sa paglubog ng araw. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na tsaa habang ang hangin ay marahang humahaplos sa kanyang buhok. Lumapit ang triplets mula sa kanyang likuran, tumatakbo at masayang tumatawa. "Mami, tingnan niyo po ang ginuhit ko," sigaw ni Sofia habang pinapakita ang isang papel kung saan nakaguhit ang isang mas malaking bahay, 4 na tao at isang malaking araw. "Napakaganda, Sofia." Hinalika ni Carmina ang ulo ng anak. Niyakap silang tatlo ng sabay-sabay habang nakatingin sa kumikislap na kalangitan. Napangiti si Carmina. Natutunan niya na ang tunay na lakas na isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming sakit ang kaya niyang tiisin para sa iba, kundi sa kanyang lakas ng loob na tumayo, bumangon at bawiin ang kanyang sariling dignidad mula sa mga abo ng nakaraan. Nahanap na niya ang kanyang tunay na fairy tale, hindi sa piling ng isang lalaking nangako ng pag-ibig, kundi sa sarili niyang wakas at sa walang kapantay na pagmamahal ng kanyang mga anak. 5 taon ang mabilis na lumipas. Matapos ng huling paghaharap sa tapat ng Montecillo Tower, ang mga bakas ng lumang duster, ng pagod mula sa paglalaba sa malamig na semento at ng matinding sakit sa puso ni Carmina, tuluyan ng napalitan ng katahimikan at kasaganaan.
Sa BGC, ang pinakabantog at pinakamalaking Child Development Center, ang Montesilio Hope Academy, ay opisyal nang nagbukas ng pintuan nito. Ito ay isang proyekto na personal itinayo at pinondohan ni Carmina para sa mga batang nangangailangan at mga solong magulang na gustong makabangon sa buhay. Sa loob ng malawak at makulay na playroom ng akademya, masayang nagtatakbo ang 8 taong gulang na triplets. Si Mateo na ngayon kilala sa kanyang talino sa chess at matematika, si Lucas na mahilig magpinta at mag-drawing ng mga gusali, at si Sofia na may angking ganda at lambing na nagpapatunaw sa puso ng kanyang lolo na si Don Eduardo. "Mommy, tingnan niyo po!" sigaw ni Lucas habang pinapakita ang kanyang ginuhit na larawan. Lumapit si Carmina, nakasuot ng simpleng maong at cream-colored silk blouse. Lumuhod sa tabi ng anak. Tinignan niya ang drawing, isang malaking bahay na may malawak na hardin, 3 bata, isang magandang babaeng may korona, at isang matandang lalaking may tungkod. "Sino mga to, Lucas?" tanong ni Carmina habang hinahaplos ang buhok ng anak. "Si Lolo po na may tungkod. Kami naman po yung 3 bata at ikaw po yung reyna," masayang sagot ni Lucas. "Kasi po ikaw ang pinakamalakas at pinakamagandang mommy sa buong mundo." Napadikit ang labi ni Carmina sa pisngi ni Lucas at niyakap ito ng mahigpit. Maya-maya pa, lumapit din sina Mateo at Sofia at sumiksik sa yakap ng kanilang ina. Sa bawat tibok ng puso ng kanyang mga anak, ramdam ni Carmina na wala na siyang anuman na hinahanap pa sa buhay. Sa kalagitnaan ng hapon, habang naglalaro ang mga bata sa ilalim ng pangangalaga ng mga guro at ng bodyguard, lumabas si Carmina sa balkonahe ng akademya para uminom ng kape. Lumapit sa kanya ang kanyang matalik na kaibigan at chief legal counsel ng kumpanya na si Attorney Clarissa. "Carmina," formal ngunit may halong lambing na bati ng abogado. "Nais ko lang ipagbigay alam sa iyo ang balita tungkol sa dating pamilya ng ex-husband mo." Napatigil si Carmina, dahan-dahang ininom ang kanyang kape. "Anong nangyari sa kanila, Clarissa?" Si Miguel, nagtatrabaho siya bilang isang ordinaryong encoder sa isang maliit na kumpanya sa Laguna. Paliwanag ng abogado. "Nabalitaan din namin ang kanyang inang si Doña Carmen. Nagkasakit at napilitang ibenta ang huling maliit na lupa nila sa probinsya para lamang sa gamot. Madalas daw silang mag-away sa kawalan ng pera at sa paulit-ulit na pagsisisi kung bakit kanila pinalayas noon." Natahimik si Carmina. Tumingin sa malayo, sa maunlad na syudad na nakapalibot sa kanila. "At si Yvonne?" tanong ni Carmina. "Naipagbili ng pamilya C ang karamihan sa kanilang ari-arian para makabayad sa utang," sagot ni Attorney Clarissa. "Nakibang bansa si Yvonne para magtrabaho bilang isang junior clerk sa isang maliit na agency sa gitnang silangan. Malayo na to sa karangyang kinasanayan niya." Huminga ng malalim si Carmina. Walang tuwa sa kanyang mukha habang naririnig ang balita, ngunit wala ring awa o galit. "Ang tadhana nga naman," pabulong na sabi ni Carmina. "Di mo kailangan magtanim ng sama ng loob sa mga taong nanakit sa'yo. Ang buhay mismong gumagawa ng paraan para magturo ng leksyon sa mga taong kinakain ng kasakiman at inggit. Wala ka na ba talagang balak na pahintulutan si Miguel na makita ang triplets balang araw?" tanong ni Clarissa. Tumingin si Carmina sa loob ng playroom kung saan masayang tumatawa ang kanyang 3 anak habang kasamang kanilang lolo na si Don Eduardo. Kapag nasa hustong gulang na, sina Mateo, Lucas at Sofia, sila mismong magdedesisyon kung gusto nilang makilala ang kanilang ama, matatag na sagot ni Carmina. "Ngunit hanggat mga bata pa sila, ang tungkulin ko bilang ina, protektahan sila sa mundong minsang nagpabigat sa aming buhay." Kinagabihan, ginanap ang isang simpleng dinner celebration sa mansyon ng mga Montesilio sa Forbes Park para sa tagumpay ng bagong akademya. Nakaupo sa kabisera ng mahabang mesa si Don Eduardo habang katabi niya si Carmina at ang triplets. Inangat ni Don Eduardo ang kanyang baso ng wine. "Isang tagay para sa aking matapang na anak." Formal na wika ng matanda habang nakatitig kay Carmina ng may pagmamalaki. "Pinatunayan mo sa akin ang tunay na yaman ng isang Montesilio ay hindi lang ang perang nasa bangko, kundi ang tibay ng dibdib at ang karangalang hindi kayang bilhin ng kahit na sino man." "Salamat, Papa." Ngumiti si Carmina at inangat din ang kanyang baso.
Salamat dahil di mo ako sinukuan. Noong mga panahong ako mismo sumuko na sa sarili ko. Lolo, kanta po tayo, sigaw ni Sofia habang tinataas ang kanyang maliit na baso ng juice. Nagtawanan ang lahat sa mesa. Habang pinagmamasdan ni Carmina ang kanyang pamilya, ang kanyang ama na masayang nakikipaglaro sa mga bata at ang triplets na puno ng sigla at pag-asa, naramdaman niya ang kompletong kapayapaan sa kanyang puso. Ang kwento ng kanyang buhay ay hindi nagtapos sa isang madugong paghihiganti. Nagtapos to sa pinakamatamis na uri ng tagumpay, ang muling pagbuo ng sarili, ang pagbawi ng sariling dignidad at ang pagbibigay ng isang maliwanag na bukas para sa mga taong pinakamamahal niya. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa Ayasha TV. Ako muli ang inyong lingkod at tagapagsalaysay si Sandra na taos-pusong nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo. Sa ating mga tapat na listeners at taga-subaybay na hindi nagsasawang sumama sa ating bawat kwento ng buhay, pag-ibig at pagbangon. Isang napakalaking saludo at mainit na yakap din ang pinapaabot ng Ayasha TV sa ating mga dakilang OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Batid namin ang matinding sakripisyo, lungkot at pagod na inyong tinitiis araw-araw para lang maibigay ang magandang kinabukasan sa inyong pamilya sa Pilipinas. At tulad ng kwento ni Carmina, nawa ay magsilbing paalala to na walang pagsubok ang di kayang lampasan ng isang pusong nagmamahal at may lakas na loob na tumayong muli. Kayo ang tunay na mga bayani ng ating bansa at kasama niyo kami na saan mang sulok ng mundo kayo naroon. Sana'y nag-iwan ng aral at inspirasyon sa inyong mga puso ang kwento ng pagbangon ni Carmina at ng kanyang triplets. Tandaan natin ang tunay na halaga ng isang tao hindi kailanman mababawasan ng panlalait ng iba. Ang bawat dulo ng pagtitiis ay simula ng isang mas maliwanag na bukas. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe sa Ayasha TV para sa marami pang kwentong kapupulutan ng aral at magbibigay inspirasyon sa ating buhay. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Ako muli si Miss Sandra ng Ayasha TV, nagpapaalala na sa kabila ng anumang dilim ng nakaraang gabi, laging may bagong umagang magdadala ng pag-asa. Mag-iingat po kayong labi and God bless us all.